salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay may guardian angels ba tayo? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Hebrews chapter 1 verse 14. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Or sa Tagalog, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritu na naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga nagkakamit ng kaligtasan. Teaching number 1. Believers do not have guardian angels. Ang mga mananampalataya ay walang guardian o tagapagmalagang anghel. Hindi binabanggit sa Biblia na bawat tao o mananampalataya ay nakatalagang tagapangalagang anghel na palaging kasama nila. Ang mga anghel ay ginagampanan ang kanilang tungkulin ayon sa utos ng Diyos, hindi ayon sa personal na pangangailangan ng tao. Teaching number 2. Believers are higher than angels. Ang mga mananampalataya ay mas mataas kaysa sa mga anghel. Sinasabi sa Biblia na ang mga mananampalataya bilang anak ng Diyos ay may posisyon sa harap ng Diyos na mas mataas kaysa sa mga anghel. Sa kaluwalhatian sa hinaharap, ang mga mananampalataya ay maghahari kasama ni Kristo. Ito ay sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Teaching number 3. Believers are being ministered by angels. Ayon sa Hebreo chapter 1 verse 14, ang mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang tulungan ang mga magmamana ng kaligtasan. Ang kanilang gawain ay ayon sa plano ng Diyos upang mapangalagaan ang kanyang mga layunin. Application number 1. Treat angels as servants of God. Huwag silang sambahin o bigyan ng labis na pagpapalaga. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Ang mga anghel ay bahagi ng kanyang nilikha at nagsisilbi sa kanyang layunin. Application number 2. Do not fear fallen angels or demons. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang nilalang, kabilang ang mga demonyo. Bilang mga mananampalataya, may katiyakan tayo sa proteksyon ng Diyos laban sa anumang spiritual na banta. Application number 3. Pray to God often and directly. Manalangin ng direkto sa Diyos. Ang ating komunikasyon ay dapat tuwirang nakatuon sa Diyos. Hindi natin kailangan ang tulong ng mga anghel upang makarating ang ating mga panalangin sa Diyos, sapagkat si Kristo mismo ang ating tagapamagitan. Yun naman po ang aking devotion. Maraming